online team. So habang inintay natin yung online team, yung walang dalang ball pen at papel, malapit na po yung Dolorama dito. May Dolorama dyan, oh. Okay, make sure na meron po kayong pansulat kasi may gagawin kayo. Yan, naka-live na tayo. Okay. Okay, so, pwede bang makahingi ng isang volunteer? Sino magpo-volunteer? O, pakikuha yung attendance. Nagtaas ka ng kamay, ha? Ayan. Attendance please, para malaman natin kung sino ang gagraduate, sino hindi. Pag laging absent, sorry. Okay, so yung teaching natin, alam nyo, di ba, i-download ninyo. Hindi ko ituturo sa inyo yung buong teaching kasi masyado siyang mahaba. So, reference ninyo yon. Ang gagawin ko, shortcut ko yung version na mas madali ninyong maintindihan. Ayan, praise God, makakatagalog din ako. Okay. Tagalog. Okay. Para madali nyo maintindihan. Kasi pag English, baka mahirapan kayo sa English ko, masyadong malalim eh. Kaya, glory to God. Okay. So, ito ang question. Magbigay kayo ng isang favorite verse ninyo. Favorite verse o story sa Bible. Si Brother Joel. John 3:16. Okay, 1 Thessalonians 5:17. Okay. So, Bible story. Favorite Bible story. Si Jonah. Okay. Elijah. Si Hannah. Okay. So ngayon, kwento na nahihirapan kayong intindihin sa Bible. Book of Job. Anong mahirap doon? Ano, sorry? Oh, poetry. Oh, poetic siya. There's a voice of Job, there's a voice of this, there's a voice, then the conversation is going on. Mm-hmm. Masyado siyang malalim. O Noah's Ark. Okay. Anong issue mo sa Noah's Ark? Yung barko? Ano po? Oh, yung mga sukat. Ako din po, hindi ko alam yun eh. Parehas lang po tayo. Tama-tama pinuntahan mo. Okay. So pag-uusapan natin, paano ba natin maiintindihan yung Bible? Okay? So ang problema natin ngayon, paano intindihin, hindi magturo. Nagkakaintindihan ba tayo? Paano nyo iintindihin yung Bible? Kasi kadalasan sa atin, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, di natin naiintindihan. Well, nabasa natin. Pero ang problema natin pag nagbabasa tayo, maraming factor is, unang factor, comprehension. Alam niyo po ba ibig sabihin ng comprehension? Ano yung comprehension? Sino yung teacher dito? Comprehension. Yung pangunawa. Okay. Comprehension, pangintindi, pangunawa. Okay? Nag-uusap pero hindi nako-comprehend. Okay? Sabi ng DepEd sa Pilipinas, okay, bago tayo pumunta dito sa Canada, sa Pilipinas daw, 80% ng mga bagong graduate ay bagsak sa comprehension. Bakit? Nakatingin sa klase, hindi naiintindihan. Paano maiintindihan? Isipin ninyo, lahat ng bata sa Pilipinas may award. Sa kinakita ng ganun. Tingnan nyo mga estudyante, lahat may award sila. Lahat may medal. Wala nang bobo.
Kaya paano pa magsisikap, eh, may award din naman ako. So, hahanapan na lang ng teacher. Ginawa kasing westernized. Ano yung westernized? O baka ma-open. Hindi naman nating culture yun eh. Hindi tayo sanay sa ganong klase ng trato. Okay? Kaya dahil yung mga tao ngayon, mga bata, lahat may award, hindi na yun niya iniisip na bobo siya at kailangan niya mag-aral mabuti. Okay? Kasi lahat may award kami, pantay-pantay kami. Okay? Yun ang problema sa ganon. Hindi nawawala yung nag-excel. Hindi naiintindihan for the sake na it could be mahina yung nagtuturo o yung academics na ginagamit ay hindi appropriate. Kasi ginawa tayong K-12. Yung pattern masyadong mahaba. Pero ang result, ang mga bata matatalino sa klase, pero hindi naiintindihan kung ano yung pinag-aralan. Kung hindi mo naiintindihan, paano mo i-apply? Okay. Okay, so hindi naiintindihan. The same din, paano mo i-apply isang bagay na hindi mo naiintindihan? Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ganun din. Pwedeng basa tayo ng basa, pero kung hindi mo naiintindihan yung binabasa mo, wala din kwenta. Okay? So kaya yung pag-uusapan natin ngayon, paano natin maiintindihan yung Bible ng madali lang? Okay? Madali. Sabihin mo sa katabi mo, madali lang pala. Okay. Okay, so merong tinatawag sa Bible School, ito ang tawag. Yan, nakikita nyo. Isang method, deductive, at saka isang inductive. So ano yung ibig sabihin ng deductive, at saka ano yung ibig sabihin ng inductive. Okay, so ito, pag-usapan natin ngayon. Yung deductive is topical study. Ano yung ibig sabihin ng topical? Naka-base sa topic. Okay? So topic, hindi ka na mag-iisip, basta topic lang. Ito lang, group A, group B, group C, group D. Yung topic. Topic self-chosen. O ito, napili na. Okay, ito ay okay kung meron tayong thematic, para hindi ka maliligaw kasi pipiliin natin. Bible verse fake, pinipili natin yung Bible verse. Ibig sabihin ng pinipili, based doon sa, pwede tayong gumamit ng concordance. Yung concordance, pag sinabi mong faith, lahat ng verse na may faith, lilitaw doon. Okay? But sometimes, ang problema natin sa Bible picking, nakukuha natin yung mga verses na mayroong the same words, pero walang context. Out of context yung verse. Anong ibig sabihin ng out of context? Hindi appropriate para doon yung paksa na gusto mong talakayin. Tapos, limited selections of text. Limited lang, ibig sabihin, wala ka nang mag-google, wala ka na. Yun ang problema nito, hindi ka makapag-create. So, samantalang yung inductive, parang sa deductive, ang kahulugan dito sa deductive, ay para kang chef, pero meron kang recipe, listahan, okay, na pinapalaw. Na ito yung ingredients, ito lang yung pwede mong lutuin dito. Deductive ang tawag doon. Yung inductive, ito yung meron kang ingredients, pero nakabase ka sa skill mo as a chef. Amoy lang, o ano yung lasa na gusto nyo. Ganon, gagawin na nung ano yun na, minsan pwede palang paghaluin yung, makita ka, may tinapay, pandesal, pero ang palaman niya ay ketchup, ganon. Natatawa kayo, punta kayo ng Lucena, yung tinapay nila, may palamang pansit. Magugulat kayo. May mga ganun tipo ba ng pero hindi yan. Manood kayo ng MasterChef. Sasabihin lang nila yung tapos bahala ka dyan kumuha ng ingredients. Nakadepende. Tingnan nyo tayo, mga homebody, Google ka muna, Reels. Isasave natin yung ingredients, di ba? Habang nagluluto ka, 3 piraso nito. Tapos pag kinain mo, hindi naman ganito yung lasa.
Di ba? Hindi naman ganito yung lasa. Bakit kaya ganun? Parang proud na proud ka na, ganito, ganito lang. Pero pag niluto mo na, iba talaga yung itsura, iba yung lasa. Okay? Yung master, hindi mo kailangan ng iba kung hindi basta meron kang actual. So dito natin malalaman kung malalim ka na sa salita ng Diyos, wide reader ka ba? Kasi yung influence mo, lilito yun sa the moment na nagsalita ka, nagturo ka. Yung mga nakadepende lang sa notes, hindi makakawala doon sa libro. Makikita mo yun. Nandun lang. Minsan nga, 10 yung nakalista, pero 3 lang yung nasasabi niya kasi nakakalimutan pa. Pero kung katulad ng sinasabi ko, once na nalaman mo na yung principle, ikaw mismo sa sarili mo, i-break mo yung principle na mga prinsipyo dahil alam mo kung paano mo. Hindi dahil sa gusto mo i-twist yung salita ng Diyos, kundi gusto mo siyang dagdagan, i-enhance. No? Parang ngayong kanina, tingnan niyo yung paksa ko, napunta ako kay Elias, natapos ako kay David, pero magkasama sila. Nag-get ninyo yon? Ganun silang dalawa yung story. Paano ko siya napagsama? No? Parang, layo naman nun. Pero pag inanalyze mo kung ano yung nangyari, magkasama nga sila. Yun yung message. Okay? So it's the same, someday, kailangan mo dito sa inductive ay book-wise study. Kailangan palabasa. Sabihin natin palabasa. Kailangan nagbabasa tayo. Kasi kung wala kayong input, mga kapatid, wala kayong output. Tatandaan nyo yan. Ang level ng input natin, ng knowledge natin, ng wisdom natin, depende sa kung ano yung pinapasok natin dito. Kaya kung hindi kayo nagbabasa pag ganun. Pag anuhin mo, mag-opening prayer ka na sa pagkain, bakit ako na naman? Alam niyo, 20 years nang born again, pero mag-pray na ng pagkain. Ako na naman. Kailan ka ba nag-pray nung anniversary? Na-share pa pala. Book-wise study, nagbabasa tayo, tapos God sets the topic. Ito yung inductive. Yung mensahe, yung paksa, si Lord daw yung nagdedetermine. Kung paano yun, ituturo ko sa inyo mamaya. Bible book studies, studied as units. Binabasa mo yung libro as unit. Ibig sabihin, reference mo si Genesis, represent mo si Exodus, represent mo si Leviticus. Kung paano natin yung gagawin, later part, hanggang matapos natin itong course, ituturo ko sa inyo. Tapos, ayun, nawala na tuloy. Yun ba yun? Tapos, yan, deductive at saka inductive. So, sa inductive Bible study, meron tayong tinatawag na 3 paraan. Tandaan nyo itong 3 paraan. Number 1 na paraan is observation. Alam nyo, sinend ko sa group chat yung mga notes na tatandaan ninyo. Lilito ito sa exam ninyo, kaya binibigyan ko kayo ng opportunity to pass. Dahil mahirap ang exam, dudugo ang inyong mga brains. Okay, kaya makinig kayo mabuti. Observation. Ang observation, ito ang kadalasan nating problema. Pag matagal na tayo sa church, matagal na tayong born again, babasa tayo ng Bible kasi magtuturo tayo. Kaya pagka nagturo na tayo, maraming mali dun sa tinuro natin. Kasi bakit? Merong kulang. Okay. Kahit din sa mga preacher, mga pastor, pag nagtuturo sila, pansinin ninyo, halimbawa yung mga mahihilig sa debate o yung mga sikat na, pag napag-aralan nyo na ito, halimbawa, si Elis Soriano, kahit patay na siya, ang dami pa niya sa, tingnan nyo yung mga points of debate, kung paano siya nananalo dahil galit siya, sumigaw siya, nagpahiya siya, kaya siya nanalo. Pero, yung essence, nung explanation niya, mali. Pag naiintindihan nyo to, ang tawag doon ay out of context yung kanyang paliwanag. Pero ang magaling siyang sa debate, kasi nga matapang eh. Alam niyo sa debate, yung pag natameme yung kaaway, tapos matatalo ka na. Kaya pagka nanonood kayo, makita nyo, di ba, parang sabungan, nung buhay pa siya eh.
Pag may nasabi siyang isang salita na yun yung hinahanap niya, hiyawan na yung mga tao, out of context naman. So hindi naman ganoon ang gusto nating maintindihan. Ang gusto natin, maunawaan muna natin yung salita ng Diyos. Okay? Para maunawaan mo ang salita ng Diyos o ang issue. Bakit ba yung mag-asawa nag-aaway? Tanungin ko kayo. Hindi nagkakaintindihan. Oo, galing nga. Kala ko sabihin kasi kasalanan. Kasalanan ng isa. May conclusion kasi kagad tayo, kasalanan. Kasalanan ng lalaki, kaya nagagalit yung mga babae. Okay? So, obserbahan muna. Okay? Obserbahan. Tatandaan natin, napaka-importante ang obserba. Kahit nga may sakit, kung nagtatrabaho kayo sa mga healthcare, number 1 yan, bago ka magbigay ng first aid, obserba. Di ba? Tuturo din sa first aid. Ano yung obserba? I-check mo yung ABC. Ano yung ABC sa first aid? Ayun, di ba? Observe ka lang nga namang pagkita mo kagad, mouth to mouth kagad, patay na pala. Di ba? Paano mo yun? Paano yung compress mo ng compress, patay na pala. 3 araw na palang patay yun, panay pang. O, obserbahan mo muna. Ano yung obserbahan? Yung binabasa natin, Bible, o yung paksa, o yung book. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo to. Mag-introduction lang ako ng 30 hanggang 2 o'clock, 2:30, tapos 1.5 natin gagawin practicum. Okay? Walang uuwi hanggat di nakatama. Okay, sa observation, o-obserbahan natin what does it say. Ano ang sinabi? Ano ang pinag-uusapan? Ano ang paksa? Okay, pumunta kayo sa Facebook natin. Sino may Facebook dito? Sa Messenger. Yung Messenger natin. Sige, open nyo. Doon sa Bible study natin. Bible study, hindi yung, alam nyo na, pag check kayo ng check, mabuksan nyo yung nangungutang. Bahala kayo. Hindi ko kasalanan yan. Okay. Ito, sa observation, step 1. Step 1, observation. Nakita nyo na? Kita? What does the text says? The observation stage focuses on gathering information. So, ang gagawin mo, mag-gather ka ng information muna. Para ka magluluto, hindi ka lang pupunta sa kusina na lulutuin mo na yon. Kailangan mo muna, ano kaya ang ingredients? Tama ba? O sino yung bisita ko? Anong pagkain? Alam mo, puro vegetarian ang bisita mo, luto ka ng luto ng beef steak. Diba? Hindi rin po pwede yun. So, kailangan iisipin mo, ano kaya ang gagawin ko? So, dito, the observation stage focus on gathering information directly from the passage. Doon ka mismo kukuha ng informasyon doon sa Bible. Hindi yung sinabi ni pastor, hindi yung tinuro ng ganito, hindi yung, kung di ano ang sinasabi sa Bible. Okay? Without drawing conclusion or making application. Kapag tayo ay nagbabasa, wag kagad kayo magbibigay ng conclusion. Ay, ganito pala yun. Nope. Hindi ka kagad magiging advance. Marami sa atin, advance mag-isip. Alam ko na yan, ganyan ang mangyayari dyan. Hindi. Pag tayo ay nag-start na dito sa inductive, magugulat tayo na yung marami nating alam, hindi pala yun. Okay? So, mag-i-increase yung knowledge natin. Magiging wise tayo. Readers examine the text carefully and record what they see. Kaya kung bago-bago pa lang kayo, alam nyo, maganda, meron kayong, nagbabasa kayo ng Bible, try nyo to, kumuha kayo ng ballpen at saka notebook. Isusulat niyo, halimbawa, ano yung babasahin mo. Tapos, obserbahan mo, sulat mo. Para kang investigador. Alam nyo, ganun ang gagawin ninyo. I-investigate ninyo yung text na para kayong walang alam. Parang first time ninyo, anong sinasabi dito? Sulat. Uy, sulat. Uy, sulat. Magugulat ka na, dami pala. Ganun yun. So, ano daw yun? Ito yung observation technique. So, observation technique, meron tayong tinatawag na 5W at 1H. 5W and 1H.
Okay. Look for answer. Ito yung every time, ito yung gagamitin ninyong method. Pag binasa nyo yung Bible, yung story, magtanong kayo, number 1, W is who? Sino ang mga karakter? Very good. Babalik ko kayo sa grade 1. Bakit di natin naiintindihan? Any story, meron tinatawag na karakter at ano? Karakter, role, ano pa? Senaryo, ano pa? Scene, settings, geographical location. Okay. Kaya magugulat ka, hindi lahat ng nababasa mo sa Bible ay applicable sa'yo at applicable sa iba. Maraming klase ng truth sa Bible. May specific truth, general truth, at meron ding cultural, at merong historical. Basta maraming ganon. Someday, pag-usapan natin yon. But at the meantime, pag nag-observe kayo, magtanong ka, sino ba, who is the Bible character? Kaya kita nyo, kailangan i-emphasize mo yung character. Sino yung topic? Parang kanina, in-emphasize ko muna si Elijah, ipinakilala ko sa inyo sino si Elijah para kahit hindi ninyo siya kilala, siya pala yun. Okay? Magtatanong ka, who? Sino to? Sino yung tinutukoy sa Bible? Who? Okay? Who? Okay? Sumunod, question is, W is what? Anong nangyari? What? Kasi pagka Tagalog, iba eh. What happened to the story? What happened? Okay? Mamaya, i-apply natin ito. Who? Bible character. What happened to the story? Okay? Para meron tayo maobserbahan natin. What happened to the story? Sumunod, when did it happen? When? Ang tanong ka, when? Importante ito. When? Sumunod is, where the story came from. Where the story going. Where? Another W. And 5W is why. The question is, why? After mo na may tanong, what happened to David? What happened, di ba? Imagine, he is a man after God's own heart. And yet, he fell to Bathsheba. Why? Pag nagtanong ka, why? So, obserbahan mo. Halimbawa, ito mo nang gamitin natin context. Obserbahan mo, why? So, sa Bulacan, sa Tagalog, taludtodin mo yung pinanggalingan. Ibig sabihin, balikan mo. Okay? Balikan mo. Ano nangyari sa settings? Makita mo pala, si David, kaya siya na-tempt, ay heto. Si David ay nandun daw saan? Saan? Sa balcony ng palasyo. Anong ginagawa niya sa balcony? Hindi mo na tinitingnan. Hindi mo na tinitingnan. Hindi naman niya alam nandun si Bathsheba eh. Nagpapahangin, nagre-relax. Okay? So pag i-analyze natin, bakit siya nandun? Nagpapahangin. Pero ang tanong, tama ba na nandun siya? Well, technically, siya ang hari, so who cares kung nasaan siya? Or he was led there. He was led there. He was led there? Sino nagdala sa kanya? Siya ang hari, di ba? So, sabi ng mga scholar is this. Pag inobserban nyo, ginamit nyo yung inductive study, technically, he can be anywhere. But morally, he wasn't to be there. Why? He is king. At may giyera. Nasaan yung mga tauhan niya lumalaban sa giyera, pero siya anong ginagawa niya? Nagpapahangin sa taas at walang ginagawa. Eto na. At dahil wala siyang ginagawa, meron siyang free time, kaya nakita niya si Bathsheba na naliligo. Pero kung busy siya at nasa giyera siya,
hindi niya makikita si Bathsheba. Kaya pag in-apply nyo na to, yung how, paano nangyari yung kay David? Kasi walang ginagawa. Sa church, pag ang isang Kristiyano walang ginagawa, tingnan nyo, lagi yung nagbabackslide. Pero biro, hindi ito pang uto. Obserbahan ninyo, tingnan nyo, halimbawa, kahit tayo din dati, nung taga-member ka lang ng Utawigang, di ba, lagi nga parang ayaw mong matin sa church. Pero mula nung nag-commit ka sa Panginoon na, kailangan kong gawin to, mag-volunteer ako. Nung may ginagawa, may pinapasan, may binubuhat ka na. Di ba, obserbahan ninyo, di ba? Panay lang ang laban mo, wala kang pakialam kahit sino pang kalaban mo o ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Okay lang yan. Pag may nag-aaway, okay lang yan. Pero subukan mo, yung wala kang ginagawa, nakikita mo na lahat ng mali, lahat ng di maganda. Ganun ang nangyari kay David kasi wala siyang ginagawa. Ganun. Kaya yun yan, sabihin mo sa katabi mo, dapat pala lagi kang may ginagawa. Kasi kaya tayo lagi nagkakasala, wala tayong ginagawa. Yun ang totoo. Bakit ka nang lalamig? Kasi wala kang ginagawa. Di ba, proven yan dito sa Canada. Pag winter, subukan mo kahit gaano kakapal ang ibalot mo sa katawan mo, ginaw na ginaw ka. Subukan nyo magpala kayo ng snow sa labas. After 10 minutes, talagang hinuhubad mo na yung jacket mo. Kasi pinagpapawisan ka na, nanggagaling yung init sa loob, hindi sa labas. The same sa ating pananampalataya. Pag may ginagawa ka para sa Panginoon at busy ka sa karyan ng Diyos, yung power, yung inner strength, nanggagaling dito. Kaya kahit ano yung element sa labas, hindi mo nakikita. So nakita natin, humaba na yung explanation, di ba? Humaba na. O hindi pa natin yun in-apply. So, ano daw yung 5W? 1W is? Who? What? When? Where? Why? And 1H is how. Paano? Okay. How? Yung isang how is how we can learn to this story. Ayun, yun yung bagsak nun. How we can able to achieve greatness, how we can able to imitate these great heroes of faith. How? Yung susunod mong tatanong, how? So pag isinulat mo yun, magugulat ka, ang dami mo palang pwedeng magawa, makopya. Okay? Okay, ready na tayo? Excited na kayo? Okay. Okay, pay attention to this. Number 2, identify keywords. O obserbahan nyo din is keywords. For example, alam nyo yung culture ng Israel at saka ng Philippines is halos similar. Pansinin nyo sa Bible, maraming words dyan paulit-ulit. Tingnan nyo yung culture natin sa Pilipino. Paulit-ulit din. May pabibilin. Halimbawa, utusan kayo ng asawa nyo, bumili. Sita, bili ka nito. Tapos may, bilhin mo to Alam ko. May tatawag pa yan. Nabili mo ba? Di mo ba? Di ba? Paulit-ulit. Kahit nga yung mga magulang natin, di ba paulit-ulit sila? Ganon tayo na-educate yung verbal. Hindi tayo reader, verbal tayo. Yung culture natin is verbal. So yung Bible is the same din, more on verbal sila. Kaya mapapansin niyo pag ang word sa Bible, inuulit-ulit, ibig sabihin yun ay hindi, importante. Kaya magpe-pay attention kayo dun sa mga words na inuulit-ulit. Halimbawa, di ba kanina, kung napansin niyo, nabigyan ko ng emphasis yung another. Diba sa preaching, another. Yung application, nung naintindihan ko yon, nabibigyan ko siya ng DN, hindi ko lang siya binasa na part ng sentence. May kahulugan pala yon. Nasa buhay natin, ayaw natin yung another. Another wife, another girlfriend, Alam niyo, ayaw natin yung mga another na yun. Basta gusto lang natin, Lord, another blessings. Yun ang gusto natin sa another. Basta gusto natin, yun lang. Pero nabibigyan natin ng emphasis yun. Okay? So, namamaster natin. So, okay. Pay attention, frequently repeated words, important themes in the Bible. Ano yung themes? Yung katigasan ng ulo. Paulit-ulit yan sa Bible.
yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan yung mga paksa na paulit-ulit na pinag-uusapan nila, o yung repentance, itong mga ganito, ano ba itong pinag-uusapan dito? Significant names or titles. Kailangan magpe-pay attention ka din daw dun sa mga pangalan at dun sa mga title. Halimbawa, sa mga yan, si Naaman. Nabasa niyo si Naaman sa Bible? Okay, Naaman kayo? Si Naaman? Hindi niyo alam si Naaman? Yung Miketong na general ng Syria. Okay, yung pinalubog, okay? So pag hindi mo nag-pay attention ka, sino ba itong Naaman? Di ba hindi nyo alam kasi hindi nyo pa nabasa? O kahit nabasa nyo, general pala yon, kasi wala kang pakialam. Pero kung nabigyan mo ng daan, isipin mo, general ng Syria, parang siya yung warring general, yung pinakamataas maliban sa hari ng Syria. Tapos meron siyang ketong, yun yung secret niya. Tinatago niya yung ketong na walang nakakaalam. Tapos meron doon na na-capture nila na Israelita, nahuli nila, nadakip at ginawang katulong dun sa templo, sa palasyo. Tapos sabi niya, binulungan niya, alam niyo po ba, madali lang pagalingin yung sakit ninyo. Talaga, bakit wala makapagpagaling yun sa akin? Sabi niya, pumunta kayo doon kay Eliseo. Ay, kagaling kayo. Nang marinig niya, isipin mo, lahat niya, pinapatay na niya, ganun siya kagaling, ganun siya katapang. Ano pa bang hindi niya kaya i-conquer? Di nagpaalam siya sa hari. Gagaling daw ako, basta bigyan niyo ako ng authorization. Sabi ng hari, o sige, lahat, dalin mo, lahat ng ginto, kung ano kailangan, pang suhol o pang ano, basta gumaling ka lang. Dala-dala nila, pumunta sila doon. Yung setting is, pagdating doon, hindi sila hinarap ni Eliseo. Tapos ang sinabi lang sa kanya, pumunta ka daw doon sa ilog Jordan at lumublob ka ng 7 times. Galit na galit. Ano ang nangyari? Pag kinuwento nyo, may sense. Ano nangyari? Galit na galit si Naaman. Bakit siya nagalit? Maraming bagay kung bakit siya nagalit. Unang-una, high profile siya. General siya. Sa kanilang kultura at saka sa dapat sinasalubong siya at niluluhuran siya kasi general siya. Siya yung pinaka pwede niyang gawin. Pwede siyang pumatay, pwede siyang bumuhay, magpala, magnakaw, kumuha. He can do whatever he want. Second, parang disrespectful yun. Hindi mo lang siya hinarap. Hindi mo lang tiningnan yung dahil ba siguro may ketong ako kaya hindi ako hinarap nito? Insecurities. Ang dami mong pwedeng makuha. Sumunod is, yung expectations niya, hindi niya na-meet. Dahil, bakit hindi ako pinaharap? Panglimang dahilan sa istorya is, sa dami-dami daw ng ilog, bakit siya doon kailangan sa ilog Jordan? Ayan, analyze mo ngayon. Anong meron? What is in Jordan River? Bakit ayaw niya doon sa Jordan River? Yung Jordan River, parang ilog Pasig sa termino sa Pilipinas. Hindi lang siya madumi, iyon ang tambayan ng maraming tao. Kung pupunta ka doon, tatanggalin mo, makikita nila, meron kayo itong pala itong general. Machichismis, madidegrade lalo siya. Nagaget natin, hahaba yung istorya, kaya maintindihan mo, bakit siya galit na galit. Sabi niya gano'n, kala ko pa naman, sabi ni Naaman, sasalubungin niya ako. Tapos, mananalangin siya, at bababa ang sanghimala, gagaling ako. Pero hindi, bakit di pa ako pinapunta sa ilog, Jordan? Wala na bang ibang ilog na malinis dito sa Israel? Parang hindi bagay sa kanya yung kanyang treatment na natanggap sa man of God. Ito na. Nung ganun na yung galit, how things turns. Sabi ngayon nung alipin niya, boss, di ka dito. Timo, kaya minsan yung tao pag galit, makarami ka makukuha dito Huwag mo sabayan yung galit, bulungan mo lang. Bulungan mo lang. Paalala mo, sabi niya, boss, diba nung nasa Syria pa tayo, sabi mo pa kahit ano gagawin para gumaling ka. Bakit pinapalublob ka na, nagalit ka? Na-realize niya, tingnan niyo Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya yung pride niya. Kita niyo?
Kasi makikita ng tao na may ketong siya. Alam niyo, nung araw, pag may ketong, dapat malayo ka pa lang. By law, mga, I think 500 meters, sumisigaw ka na, lumayo kayo, may ketong ako. Para hindi ka makahawa. At nakakahiya yun. Pero siya, inalis niya. Publicly, ang dami nakakita. Kaya marami kayong makikita dito. Ganito yung gagawin natin mamaya. Ano pang makukuha niyo dito? Nung hinubad niya, marami nakakita kung ano nangyari. Okay? Kung ano naganap, maraming witness. Kaya nga nasulat dahil may nakakita. Ang Diyos, kapag may gagawin siya sa buhay natin, kailangan maraming nakakaalam. Kaya mostly, kumikilos ang Diyos sa mga palpak natin Maraming nakakaalam nun. Hindi pwedeng magtago. Kasi kailangan may witness Kasi bakit? Para may ebidensya na buhay ang Diyos. Tingnan nyo nangyari kay Naaman. Sabi, observation, anong ginawa niya? Hinubad ang mga lumitaw, na-expose. Okay? Yun din pa isang lesson. Kailangan i-expose mo sa Panginoon yung mga nakatago mo. Paano ka gagaling? Internally, emotionally, mentally, kung tinatago mo. Pero kung i-expose mo sa Panginoon, Lord, alam niyo naman po ang ginawa ko kahit hindi ko sabihin. Pero sasabihin ko na po kasi healing din yun Once na sinasabi mo, nagko-confess ka sa Panginoon, yung healing nag-start na kagad. Sinabi mo pa lang, Lord, nagkasala po ako sa iyo. Kaya yung prodigal child, tingnan mo sabi niya, nagkasala po ako sa inyo, nagkasala ako sa magulang ko. Karoon kagad siya ng healing to self. Kaya pagharap niya doon sa tatay niya, anong tapang na niya, hindi na po ako karapat-dapat ninyong anak. Okay, so balik tayo kay Naaman. So si Naaman, inalis, sinubad, marami nakakita. Tapos, lumbusong na siya doon, Every now and then. Ay, hindi na Titanic. Okay. Naglalakad siya doon sa tubig. Okay, tapos, 1. Wala. 2. Wala. Bakit wala? Mali naman instruction. 7. Kaya kapatid, kung hindi mo tatapusin ang pinagagawa sa iyo ni Lord, hindi mo makukuha yung nagigit natin ito. Ang dami, di ba? Ang dami nating kung hilaw ang pagsunod mo sa Panginoon, hilaw din yung blessing na dumarating sa atin. Yung miracle, kulang. Bakit wala? Hindi mo pa tinatapos yung usapan ninyo ni Lord. Ano yung usapan ninyo? 6. Wala talaga. Pag 7, tingnan nyo anong sabi sa Bible, nung nag-dip siya ng 7, pag ahon niya, grabe, daig pa nagbikibelo. Kasi ang sabi ng Bible, yung balat niya bumalik sa kutis ng bata. Tingnan ninyo. Gusto niyo gumanda? Huwag kayong magbikibelo, bumabad kayo sa presensya ni Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Yung Shekinah glory, yun ang sekreto ko lang Isipin nyo, yun lang yun, wala na iba. Konting head and shoulder, ganun-ganun lang Tapos glory ni God, tapos na yan. Di ba? So, lumito siya doon. At ang sabi, umahon siya, nagkaroon na siya ng balat na kasing kinis sa bata. Imagine ninyo ang glory na nakuha ng Panginoon through that. Dahil ang daming chismosa doon, yung may ketong gumaling. Tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung settings na yun, yung event na yun. Nagbigay ng glory sa Panginoon dahil may nangyaring kakaiba. Kaya pagka later on, in-apply nyo na sa buhay natin, may apply mo ng malinaw. Hindi lang basta nung nabasa mo, ano man yan, lumubog. Naligo na ako. Wala ka talaga maiintindihan pag hindi mo, sabi ng mga taga-norte, utay-utay. Utay-utayin mo. Di ba? Tagayin na po sa inyo, utay-utay. Himay-himayin. Yun. Pira-pirasuhin. Ayan. Okay. So, isip ka ng significant names, titles, synonyms, and related terms. Alam niyo yung synonyms?
Synonyms. Different words, different terminology, but same meaning. Eh, ano yung antonyms? Gagaling din niya. Galing. Praise the Lord. Tapos, mga related terms. Kasi bakit? Magiging yung vocabulary nyo, lalaki. Okay? Okay, ito pa. Repeated words often reveal the author's emphasis. Kaya pag merong inuulit-ulit, importante. Okay. Examples include list, comparisons, contrast, cause and effect, relationships, time reference, conclusion, or summary of statement. So, isulat ninyo yon. Okay? These features help reveal the structure and flow of the passage. Kapag tayo nagsulat, makikita nyo yung flow. Kung hindi nyo lang siya binasa, kung hindi in-scrutinize mo yung stories. Okay? Gusto niyo ba, iba-iba kayo ng passage o isang passage lang ang gagawin ninyong iba-iba? Okay, iba-iba. Sige, sige. O number 4, summarize the passage. Create brief statement that captures the main idea or theme of the chapter or section na binasa ninyo. Okay, ready na kayo? Okay, so ang gagawin ninyo ay hindi lang isang verse, kung hindi isang story. Halimbawa, kung may gagawa nito, John chapter 3. Ano yung topic dito sa John chapter 3? Born again. Okay, John chapter 3. So, John chapter 15, ang topic dito ay the vines. Sabi nung ni Pastor A doon sa Malayang Pilipino, nung matin kami doon, pag do yung microphone mahina, minsan ang tawag nila doon ay ang Panginoon ng puno at kayo ang mga tanga. Kayo ang mga tanga. Okay, sanga, ibig sabihin ng sanga. Yun yung topic doon. Okay, so pili kayo ng mga subject na gano'n. Okay, ready? Ready. Okay, gagawin nyo dyan, ha. Akala nyo, i-screenshot nyo yan, sasend nyo sa group para makita ng lahat ginawa nyo. Yeah. Okay, pili kayo susulat nyo sa taas, ang topic nyo, halimbawa, binasa mo, John chapter 3, born again. Okay? So, ilalagay mo yung observation technique. Mag-a-ask ka ng question. Look for answer. Who? What? When? Where? Why? And how? Ayan, susulat niyo yan. Okay? So, meron kayong 2:30 o 90 minutes. Okay, 90 minutes. Okay, ready, go! Pili ng topic, sulat, tapos send sa group chat.